Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang anak na pinalaki sa layaw at pangungonsinti ay tatandang manggugulang sa sariling magulang. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Jigs, 25 years old. Nagtatrabaho bilang isang virtual assistant at isa sa mga libo-libo ninyong listeners na nakatutok araw-araw para sa inyong mga magagandang kwento na talagang tagos sa puso. Matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo pero ngayon lamang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat. Lalo pat meron akong pinagdaraan ng problema at sana'y makatulong ang ating mga kabarangay sa aking pagdidesisyon. At ito po ay may kaugnayan sa aking pamilya. Lalong lalo na po sa aking nakababatang kapatid na si Junel. Lumaki po sa hirap ang mga magulang namin, Papa Dudut. Ang nanay po namin ay high school lamang ang natapos. Samantalang ang tatay po namin ay vocational lang po ang nakayanan. Pero dahil masipag at madiskarte po sila at sinuwerte din naman kahit na papaano at walang matinding suliranin na dinanas, ay kahit na papaano ay gumaan naman po ng kaunti ang buhay namin. Ang tatay po namin ay repairman ng aircon at ang nanay po namin ay magaling sa sales. At lahat na po ata ng produkto ay naibenta na niya. Make-up, gamot, pagkain at maski nga po lupa ay nakapag-ahente na rin po siya. At dahil po doon ay nakapagtapos naman po kami ng pag-aaral at ngayon nga po ay sinuwerte rin na makakuha ng trabaho bilang virtual assistant sa isang kumpanya na nakabase sa ibang bansa. Ngunit kung ano man po ang swerte na inabot namin sa usaping pinansyal, ay parang nabawi naman sa kamalasan dahil sa ugali ng kapatid ko, Papa Dudut. 5 taon po ang agwat ng edad namin ni Junel, pero hindi tulad ko ay hindi na po nakatapos ng high school ang kapatid ko dahil sa katamaran. At isa pa pong masaklap dyan ay parang may sakit na nga po ang kapatid ko, ang pagiging klepto. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay mga bata pa lamang kami ay palagi na kaming nag-aaway ng kapatid ko. Bukod sa medyo malayo po kasi ang agwat namin ay magkaiba nga po kami ng ugali. Sa tingin ko po ay may kinalaman din dyan ang pagpapalaki na ginawa ng mga magulang namin kay Junel. Ilang beses po kasing nakunan si nanay pagkatapos akong ipinanganak. Kaya nang pinanganak si Junel ay tuwang-tuwa po sila. To the point na medyo parang na-spoil na nga po nila ang kapatid ko. Junel! Junel! Bakit? Ikaw nakabagsak nitong cellphone ko, no? Hindi! Huwag kang bintanghero! Anong hindi? Eh ikaw lang naman mahilig kumuha nitong cellphone ko at maglaro dito eh. Di ko alam yung sinasabi mo. Di ako nakabasag niyan, no? Eh sino pala nakabagsak nito? Multo? Basta hindi ako yan! Bintanghero ka! Oy, ano ba yan? Bakit nagsisigawan na naman kayo? Tingnan mo, Nay! May crack tong cellphone ko, oh! Eh bakit ako kagad pinagbibintangan mo? Eh sino pa ba may kagagawa nito? Oo nga naman, Jigs. Bakit kasi si Junel kagad ang naisip mo? Eh sino pa po bang ibang gagawa nito dito sa bahay natin? Si tatay. Eh malay mo natabig lang o kung ano. Tapos walang nakapansin. De! Tingnan nyo, oh! Tingnan nyo na ginagawa niyan. Nangasar palalo. Kayo kasi, Nay, palagi nyo kinakampihan yan eh. Jigs, wag mo akong pagtaasan ng boses. Sorry po, Nay. At Junel, wag mo namang ginaganyan ng Kuya Jigs mo. At Jigs,
Kausapin mo naman ang mahinahon nitong kapatid mo. Ikaw ang nakatatanda eh. Dapat ikaw ang nagpapasensya. Nay, nakakainis eh. Yan lang naman na mahilig makialam ng gamit ko. Tapos itong cellphone ko palagi niyang kinukuha ng walang paalam para paglaruan. Hindi naman po tama yun. O Junel, ikaw naman kasi. Bakit naman hindi ka nagpapaalam sa kuya mo? Naglalaro lang naman po ako eh. Bakit kasi hindi nyo nalang din ako ibili ng cellphone? Masyado ka pang bata. 10 years old na nga ako, Nay. Yung mga kaklase ko may cellphone na rin. O siya, sige. Ibibili ka na nga namin para matigil na yung lintik na away niyo sa cellphone na yan. Ano? Yes! Basta yung mura lang ha, dahil bata ka pa. Nay, bakit naman ganun? Ako yung nasira yung cellphone tapos si Junel yung ibibili niyo ng bago? Yung mura lang ang bibili namin sa kapatid mo, para lang matigil na yung away niyo. Yang cellphone mo, kaya namang i-repair yan ng tatay mo. Huwag na kayong mag-away tungkol dyan. Ay, ewan ko sa inyo, Nay. Hoy! Jigs! Aaminin ko po, Papa Dudut, na lumaki po ako na iniisip na ang paborito ng aking mga magulang ay ang aking nakababatang kapatid. Kapag ako po ang nagkakamali ay sigurado pong pagsasabihan ako at sasawayin. Pero kapag ang kapatid ko po ang nagkakamali at mas madalas pa po siyang magloko kaysa sa akin ay sasawayin po siya. Pero saglit lang. At kung minsan nga po ay parang pinapabayaan na lamang. Hindi ko po alam kung dahil ba ito sa pagod lang sila na sumuway at magalit sa kapatid ko dahil tiyak na hindi rin papatalo ang isang yon. O kung dahil ba mas paborito lang ito sa akin. Kapag kami naman po ay nagkakabanggaan ng kapatid ko, matik na po yan nasasabihan ako na huwag nang patulan dahil ako ang nakakatanda. Pero dahil sa ginagawa po nilang yon ay parang palaging ang kapatid ko tuloy ang nananalo tuwing magtatalo o mag-aaway kami. Kaya parang nawalan na rin tuloy ito ng paggalang sa akin bilang kuya niya. Dahil alam niya na kahit na anong mangyari, siya ang papanigan dahil siya ang bunso at ako ang mas dapat na mature. Jigs! Jigs! Ano po yun? Pumunta ka nga dito. Nay, bakit po? Kumuha ka ba ng pera dito sa pitaka ko? Ho? Hindi po. Yung totoo. Hindi nga po. Bakit ko naman po gagawin yun? Ang tanda ko kanina may naiwan pa akong 500 dito eh. Bakit dapat na daan na lang ang andito? Hindi ko po alam. Ano ba yan? Tatatlo lang tayo na andito sa bahay. Sino ba ang kukuha dito? Nay, baka si Junel lang nangupit dyan. At bakit naman mangungupit yung kapatid mo 12 anyos lang yun? Di ba kapag pinabibili niyo yun sa tindahan, kadalasan hindi na nga niya binibigay yung sukli? Iba naman yung hindi pagsasauli ng sukli sa pangungupit. At saka yung mga sukli-sukli na yon, barya-barya lang naman yung natitira, kaya ayos lang na ibigay ko na. Nay, alam niyo naman na minsan hindi ko yun ginawa sa inyo kahit nung bata ako. Sandali nga po. Junel! Junel! O bakit? Ikaw ang nangupit sa pitaka ni nanay, no? Hindi! Sino pa bang kukupit kay nanay? 3 lang tayo dito sa bahay ngayon. Kanina, 500 daw yung nasa pitaka niya. Ngayon, 400 na lang. Ewan ko! Umamin ka na kasi. Hindi nga ako eh. Tama na! Tama na! Papayaan nyo na! Ha? Hindi pwede, Nay. Kailangan malaman natin ang totoo. Hindi nga ako! Tama na, Jigs! Sige na! Tumigil na kayo! Baka nalito lang ako kanina. Baka nagkamali lang ako ng bilang. Tingnan mo! Sigaw ka pa ng sigaw dyan! Nay, alam ko na nawalan talaga kayo ng pera. Huwag naman kayo magsinungaling. Jigs, tama na nga sabi eh. Tapos na ang usapan. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang pangyayaring yon, Papa Dudut. 8 years ago, Sabado ng hapon. Yon ang araw na unang nangupit si Junel sa amin. Tandang-tanda ko po dahil kakatapos lang po ng birthday ko noon.
Mga 2 araw pa lang ang nakakalipas. Pero nagkaroon na po agad ng malaking away sa amin. Yun din po ang unang pagkakataon na nangupit si Jonel na kapansin-pansin na ang halaga. Kung dati nakagawian lang po nito na manguha ng basta-basta ng mga barya sa bahay o kung hindi man ay hindi na magsoli ng sukli, sa edad na 12 anyos ay natuto na rin po itong mangupit ang kapatid ko. At kahit na wala po akong pruweba ng mga panahon na yon na si Jonel ang nangupit dahil sa mga sumunod na parehong mga insidente na nangyari sa bahay namin, ay naging sigurado na po talaga ako, Papa Dudut, na hindi lamang nalito si nanay noon sa bilang niya ng pera niya sa wallet. Sigurado ako na si Jonel nga po ang nangupit sa wallet niya. Pagkatapos po kasi noon ay ilang beses ko na ring nahuli itong si Jonel na pumapasok sa kwarto ni nanay kapag walang tao dito. At dahil may sarili namang kaming kwarto na magkakapatid ay wala namang dahilan para pumasok siya sa kwarto nila. Pero nung kinuwento ko po yun kay nanay ay pinagkibit balikat lamang niya ito. At nang tahasan ko siyang tinanong kung nawawala na ba siya ng pera ay sinabi lang niya na hindi naman. At huwag ko na raw pag-isipan ng masama ang kapatid ko. Sa totoo lang po, Papa Dudut, tingin ko ay kaya rin lumaki ng magaspang ang ugali ng kapatid ko ay dahil kinukonsinti po ng mga magulang ko ang mga masasamang ugali nito noong bata pa lamang siya. Toddler pa lamang po kasi ay talagang makulit, aligaga at may pagkamatigas na ang ulo ng kapatid ko. Pero dahil bata pa siya noon at cute pa, sa halip na sawayin po nila ang kapatid ko ay parang aliw na aliw pa sila. Tulad ng pagkaaliw ng iba naming mga kamag-anak kapag sumasagot ito ng pabalang sa mas matanda sa kanya. O kaya ay kapag napapaaway o may ginawang kabulastugan ito, Papa Dudut. Ang cute daw kasi, bata pa lamang ay parang matanda na kung magsalita at umasta. In short ay siguro po ay sa murang edad ng kapatid ko ay tumatak na sa isipan niya na nakakatuwa sa ibang tao kapag bastos ka at wala kang modo. Sa katunayan kapag may mga bisita o kaya ay kapag may pinupuntahan kaming birthday o reunion ay palagi kaming nakukumpara ng kapatid ko. Ako daw ang tahimik at masipag sa school pero ang kapatid ko naman daw ay ang brusko at siga. At may isa pa nga pong tiyuhin na humihirit noon na wala na raw palang iisipin pa ang mga magulang ko dahil ako daw ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Samantalang ang kapatid kong bunso ay pupwedeng maging pulis na magiging tagapagtanggol nila. Kaya lang lumipas po ang panahon at lumipas na rin po ang pagiging bata at cute ng kapatid ko. At ang naiwan na lang ay ang kanyang pagiging pasaway at matigas ang ulo. Mula sa pagiging cute ay naging isa na lang itong malaking konsumisyon. Oh, huli ka ngayon. Hoy, anong ginawa mo? Eh di pinicturean kita sa akto. Wala ka nang kawala. Magnanakaw ka. Di ako magnanakaw! Hindi ka magnanakaw? Ha? Eto, kitang-kita ka sa picture na hawak mo yung wallet ni nanay. Akin na yan! Wala ka, huli ka na. Akin na sabi! Ano ba? Ano ba? Itawan mo nga yung cellphone ko. Ah! Aray! Akin na yan. Akin na sabi. Sisirain ko to! Sige, sirain mo para lalo ka mapagalitan. Bata-bata mo pa, magnanakaw ka na. Bayolente ka pa. Ay, gago. Aray ko! Bayaran mo yan, ha? Napakasama ng ugali mo. Pag di mo talaga binayaran yan, tatadyakan kita sa mukha. Ano? Loko ka, ha? Ano ba yan?
Jigs! Bitiwan mo yung kapatid mo! Bakit mo yung sinasabunutan? Nay, ito oh. Binato niya yung cellphone ko. Wasak na wasak. Bakit mo binato ang cellphone ng kuya mo? Kasi napicturan ko siya na kinukuha niya yung wallet ni nanay. Hindi na, Bea! Anong hindi? Ang sinungaling mo! Huling-huli kita! Nakita kita sa akto, tatanggi mo pa! Hindi yan totoo! Sinungaling! Sama ng ugali mo, kanino ka ba nagmana? Magdanakaw ka! Ha? Sige, magdrama ka pa dyan! Tatadyakan ko talaga yung mukha mo mamaya! Tama na, Jigs! Tumigil na kayo! Pareho po kaming napagalitan ni Jonel Papadudut. Pero hanggang sa huling pagkakataon ay hindi talaga ito umaamin sa kasalanan niya. Sobrang galit ko po talaga noon sa kapatid ko. Lalo pat binasag niya ang cellphone ko na napakarami ng mga pictures at mga alaala na nakasave. At ang masaklap pa niyan ay pinag-ipunan ko po ang cellphone na yon. Papadudot gamit ang tinipid kong baon. Pero sa isang iglap lang ay nawala ito ng dahil pa sa kapatid ko. At siguro nga po sa puntong yon ay nalaman na talaga ng mga magulang namin ang pangungupit ni Jonel. Kahit pa hindi talaga ito umamin. O baka noon pa nila talaga alam, pero dahil nagkaroon ng gulo ay napilitan silang harapin. At siguro pampalubag loob na rin sa akin ay binili na lamang din po nila ako ng bagong cellphone na katulad nung binasag ni Jonel. Pero kahit pa ganoon po ang ginawa ng mga magulang ko ay hindi po nito naibsan ang galit ko sa kapatid ko at ang hinanakit ko sa kanila. Hello, Nay? Jigs, pumunta ka nga dun sa kwarto. Kunin mo yung isa ko pang ID dun sa drawer sa cabinet. Picturean mo at ipadala mo sa akin dahil kailangan ko daw ng isa pang ID para dito sa permit. Ah, sige po. Nay, nandito yung bag mo ah. Pati wallet mo. Naiwan mo? Ah, oo. Iniwan ko lang yan dyan. May iba akong dala. Itong wallet. Ah, bayaan mo na lang yan dyan. Iniwan mo yung wallet mo? Paano ka uuwi? Ah, huwag ka nang mag-alala. May pera pa ako dito. Ah, yung ID, nahanap mo na? Nay, naguguluhan po ako. Bakit? Nay, hindi ko po talaga maalis sa isip ko eh. Bakit nyo iniwan yung wallet at saka bag nyo? Buong araw kayong maglalakad ng permit sa munisipyo. Ah, may iba kasi kung bag na ginamit. Pati po wallet? Iba? Oo. Bakit po ganun? Anong bakit? Normal lang naman yun, di ba? Nay, hindi naman po yun normal eh. Lalo na yung maraming wallet. Normal lang sa mga babae ang maraming ginagamit na bag at wallet ng sabay-sabay. Bakit parang dati hindi naman kayo ganyan? Ay, hindi mo lang napapansin dati. Nay, umamin nga kayo. Sadya ba kayong nag-iiwan ng bag at wallet dito sa bahay para dyan na lang kumupit si Jonel? Ano? Ikaw, mahilig ka talagang magtagpi-tagpi ng mga bagay. Nay, paano kayo umabot sa ganyan? Na ano? Nang wala na kayong magawa, hindi nyo na makontrol yung pagnanakaw ng sarili nyong anak. Pwede ba, Jigs? Masyadong malikot yung utak mo. Pero hindi nyo po itinanggi na magnanakaw si Jonel. Sige na, Jigs. Sumasakit na ang ulo ko. Marami pa akong gagawin. Ipadala mo na yung ID ko. Sa paglipas ng panahon ay lumala na nga po ang pangungupit ng kapatid ko. Pero bukod pa sa ugali niyang yan ay kasabay pa noon ang pagkapariwara ng buhay niya. Ilang beses na po itong naging repeater noong elementary dahil sa palaging bagsak sa mga klase niya. At nang maitawid niya nga po ang elementary ay naging pasaway din po lalo noong high school. Lalo pat wala na kasing ibang tumanggap sa kanya na eskwelahan kundi yung pribado na naging bagsakan din ng ibang mga estudyanteng pasaway at may mga pangit na record sa mga eskwelahang pinanggalingan. At dahil po dito
ay napabarkada po itong si Junel sa mga masasamang impluensya sa eskwelahan kaya't ganon din ang kinalabasan. O hindi repeater and na-o-office po dahil sa away. At dahil napilitan na nga rin po na enroll ng mga magulang ko sa isang pribadong eskwelahan noong high school si Junel, ay nadagdagan pa po tuloy ang gastos ng pamilya. Mabuti na nga lang din po talagang madiskarte sina nanay at tatay at sa mga panahong yon ay gumanda rin po ang kita ni nanay sa mga maliliit niyang negosyo. Pero hindi ko po maaalis sa isipan ko na mas magaan sana ang buhay namin at mas hindi sana mahihirapan sina nanay at tatay sa pagtatrabaho kung naging matino po ang kapatid ko. Ngunit lahat po ng pagsisikap ng mga magulang ko ay napunta rin po sa wala. At lahat ng pag-asa nila sa kapatid ko na magbabago pa ay nabasura lang dahil hindi rin naman po ito nakatapos ng high school. Lalo pa pong lumala ang kapatid ko nang mahumaling ito sa video games. Dati ay sa mga internet cafe at nang nauso na nga po ang mobile games ay doon naman ito na humaling. Buong araw ay walang ginawa ang kapatid ko kundi ang maglaro ng maglaro. At ang mga magulang ko naman po ay parang nawala na rin ang pag-asa sa kapatid ko at pinabayaan na lamang ito na mabuhay na parang tambay sa bahay. At habang tumatagal na nga po Papa Dudut, ay palaki na nga po ng palaki ang kinukupit ng kapatid ko. At umabot na nga po sa punto na nasanay na ang mga magulang ko sa pangungupit nito ng pera sa kanila. Hanggang sa nagiiwan na sila ng isang wallet na may pera at kung hindi man ay nagiiwan ng pera sa bulsa ng pantalon o shorts. Para doon na lang po kukuha ang kapatid ko sa halip na sa totoong mga wallet o pinagtataguan nila ng pera. Sige. Isang oras lang naman ang biyahe ko eh. Maliligo na ako ngayon tapos alis na ako maya-maya. Okay, sige. See you. Nako, tandaan mong mabuti at baka hindi mo na naman dyan nilagay. Dito ko yun nilagay, sigurado ako. Dito sa kahon na to. Ano ba naman yan? Nakakahina naman ng tuhod yan. 5,000 din yun. Kaya nga eh. Eh bakit naman kasi nag-uuwi ka ng ganong kalaking pera dito sa bahay? Alam mo namang po pwedeng mawala yun dito eh. Eh malay ko ba? Eh di ba nag-iiwan na nga tayo ng pera dito para doon na lang kukuha si Junel? Eh naubos na rin naman yung laman ng mga yun. Baka kailangan ng malaking halaga. Saan naman niya gagamitin ng ganong kalaking halaga? So nag-iiwan nga kayo ng pera na kukupitin ni Junel? Jigs! At matagal nyo nang kinukonsinti yung pagnanakaw ng batugan na yon? Nay, Tay, naririnig nyo ba yung mga sarili nyo? Hindi ba kabaliwan na yung ginagawa ninyo? Imbis na sitahin ninyo at parusahan ng magnanakaw, eh kayo pa mismo ang naglalagay ng mga bagay na pwede niyang nakawin? Jigs, masyado ka namang matalas magsalita sa kapatid mo. Kahit ganyan yan, kapatid mo pa rin yan. Kadugo mo yan. Kaya nga gusto ko siyang tumino dahil kadugo at kapatid ko siya. Isa siyang kahihiyan. Jigs, ano ba? Huwag mo kaming sigawan! Pasensya na ho Pero tingnan nyo, Nay. Sa akin napakahigpit ninyo. Pero dun sa kapatid ko na batugan na yon, hindi kayo makapalag. Dahil ikaw ang mas matino. Tay, ano ho bang klaseng pag-iisip yan? Hindi ho yan dahilan. Yung kapatid ko ayaw nyo po bang tumino? Tay, 23 anyos na yun. Wala pa rin pupuntahan ang buhay niya. Paano pag nawala na kayo? Sino magpapakain dun? Sino magbibigay ng mga luho nun? Dahil siguradong hindi ako. Dahil hindi ko kukonsintihin yung ugali nun. At baka nga ako pa mismo magpakulong dun eh. Jigs, bakit ka ba ganyan magsalita? Dahil puno na ho ako, Tay. At parang mababaliw na ako dito sa bahay na to sa totoo lang. Bakit ho kasi pinalaki nyo ng ganun si Junel? Nagsimula sa pa 20-20 nung bata. At dahil pinabayaan ninyo, ayan, umabot na sa 5,000. Bukas, magkano na kaya nanakawin nun? Jigs, ganyan na talaga ang kapatid mo. Hindi na magbabago yan.
Kailangan niyang magbago, Nay. Hindi po pwedeng hindi. Hindi tama na hindi. Baka mamaya kapag hindi na sapat ang mga ninanakaw nun dito, magnakaw na yun kung kani-kanino sa labas. At Nay, Tay, sigurado ako na ang kababagsakan ni Junel kung hindi mapapatay yan, mabubulok sa kulungan yan. Hindi na rin po nakasagot ang mga magulang ko nang kinumpronta ko sila tungkol sa kanilang pangungunsinte kay Junel. Kahit na po nagigilty ako dahil napagtaasan ko sila ng boses. At alam kong nasasaktan ko na rin sila sa mga sinasabi ko tungkol sa pagpapalaki nila kay Junel. At pati na rin sa mismong kapatid ko ay alam kong tama lang yon na nagpahayag ako sa kanila ng nararamdaman ko. Lalo pat sigurado ako na ako ang nasa tama. Kahit saan man ninyo tingnan, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Kasi hodang kapatid, kadugo o mahal mo pa yan sa buhay. Kung may pagkakasala ay dapat na panagutin. Hindi lang pagsabihan kundi panagutin, Papa Dudut. Pero ang mga magulang ko, hindi na nga po kayang panagutin ang kapatid ko sa mga kasalanan niya, ay tinamad pa sila na pagsabihan ito. At sa awa naman po ng Diyos, ay parang nagka-epekto rin po ang ginawa kong pagsasalita kina nanay at tatay. Matapos pong mawala ng 5,000 ni tatay ay kinumpronta po nila si Junel at tinanong nila kung may kinuha ba itong pera sa kwarto ni nanay. Pero syempre ay hindi naman po umamin ang kapatid ko. At dahil wala naman pong pruweba ay wala na rin pong nagawa sina nanay at tatay kundi ang magparaya na lamang sa kapatid ko, bagay na naintindihan ko naman. Kaya naisipan ko pong mag-install ng CCTV sa loob ng bahay namin, Papa Dudut. At wala pang 2 linggo ay nagamit ko na kaagad ito. Hala, paano? Nay! Nay! Imposible. Dito ko nilalagay yun eh. Oh, bakit? Nay, nawawala yung laptop ko. Ha? Paano mawawala yan? Laki-laki nun. Yun na nga eh. At dito ko lang naman yung nilalagay palagi. Wala ka bang pinuntahan? Baka naiwan mo kung saan. Nay, kagagamit ko lang dun kagabi. At dito ko lang yun sa kwarto ginamit. Junel! Junel! Wala ang kapatid mo dito. Umalis kanina pang umaga. Ha? Saan siya nagpunta? Sa kaibigan lang daw. May dala ba siyang malaking bag? Meron. Pero Jigs, hindi magagawa yan ng kapatid mo. Nay, anong hindi? Nasaan ho ba kayo ng ilang dekada? Jigs, oo, nangungupit ang kapatid mo. Anong nangungupit, Nay? Hindi lang kupit ang ginagawa niya. Nakaw. Hindi ho ba ninakawan niya kayo ni tatay? Wala pang 2 linggo? Pero wala rin tayong pruweba doon. Sinong kukuha ng laptop ko? Kayo? Si tatay? Baka naman sabihin niyo sa akin multo ang kumuha, Nay. Ay. Tamang-tama, Nay. Panoorin natin 2. Sabay natin tingnan. Eto, yung CCTV. Nakakonekta dito sa cellphone ko yun eh. Oh, ayan, Nay. Panoorin natin. Mabaging langit. Oh, Nay. Ayan oh. Huling-huli na. Pumasok si Junel dito habang nasa CR ako. Ayan ho, Nay oh. Eto na yung ebidensya. Pagbalik ng kapatid mo, kausapin natin. Paano kung naibenta niya na yon, Nay? Mapapatay ko talaga yung anak niyo. Jigs, huminahon ka. Laptop lang yon. Anong laptop lang, Nay? Lahat ng trabaho ko nandun. Hindi lang laptop ang ninakaw niya sa akin, Nay. Mismong kabuhayan ko ang ninakaw ng anak niyo.
Nanlumo po ako ng husto ng mga oras na yon, Papa Dudut. Iba pa rin po pala kapag nakita mo na sa sarili mong mata kung paano ka naloko ng isang tao. At sigurado rin po ako, Papa Dudut, na ganoon din po ang nararamdaman ng mga magulang ko nang nakita nila sa mismong mga mata nila ang nakuna ng CCTV na na-install ko. Ang mismong pagnanakaw ng anak nila sa isa pa nilang anak. Buong araw po naming hinihintay na bumalik si Jonel. Pero wala. Hindi po ito bumalik at siguro sa puntong yun ay alam na niya na wala na rin naman kaming iba pang pagdududahan kung hindi siya lamang. Lalo pat kawawala lang ng pera ni tatay, wala pang 2 linggo ang nakakalipas. Nang kinagabihan ng pagnanakaw ni Jonel ng laptop ko ay narinig ko po si nanay na umiiyak sa kwarto nila at inaalo ni tatay. Sa totoo lang po ay naawa ko sa mga magulang ko sa puntong yon, Papa Dudut. Kumbaga, kung buong buhay ko ay nagtanim po ako ng galit sa kanila. Sa puntong yon ay parang biglang naglaho ang lahat ng yon at bigla akong lumambot at naawa. Gayon pa man ay lugmok na lugmok din po ako sa mga panahon na yon. Dahil nga po sa trabaho ko bilang virtual assistant ay naroon po ang lahat ng files ko. At kailangan ko talaga ng personal na laptop para sa mga trabaho ko. Kaya siguro na nga rin po na hindi kaagad umuwi ang kapatid ko ng araw na yon dahil hindi malayo na may magawa din po ako sa kanyang pagsisisihan ko balang araw. Lumipas po ang 3 araw at hindi pa rin umuuwi ang kapatid ko sa bahay. Cannot be reached pa rin ang cellphone niya at lahat ng mga kakilala niya na medyo kakilala din namin ay kinonta ko para hanapin siya. Pero wala pong may alam sa kanila kung nasaan ito. At dahil hindi rin po namin kilala ang mga kaibigang yon ni Jonel masyado, ay hindi po namin alam kung nagsasabi ba sila ng totoo o pinagtatakpan nila ang kapatid ko. Pero isang araw pag uwi ko galing sa internet cafe kung saan pansamantala na lang muna akong nagrenta para makapagtrabaho, ay bumulaga sa akin si Jonel na kumakain sa bahay namin kasama sina nanay at si tatay. Nay, nagdala ako ng ulam. Anong ginagawa mo rito, hayop ka? Sandali Ang kapal ng mukha mo! Anak, teka! Kumalma ka lang! Hoy, ibalik mo yung laptop ko! Jigs, sandali lang. Pakinggan muna natin ang kapatid mo. Bakit, Nay? Ano na naman ba ang idadahilan yan? Jigs, nalagay sa delikado ang buhay ng kapatid mo. Kaya niya nagawa yon. Anong nalagay sa delikado? Ako mismo, Tay, ang maglalagay sa peligro sa buhay niyan! Napakakapal ng mukha mo! Puro ka palusot! Puro ka dahilan! Tama na, Jigs. Pakinggan mo muna ang kapatid mo. Kaya ako, Nay! Kailan niyo ho ba ako pakikinggan? Ha? Tay, kailan? Tingnan niyo nga nangyari dyan. Lumala ng lumala yan hanggang mismong kapatid niya ninakawan niya na. Jigs, pinagbantaan ang buhay ng kapatid mo dahil na-scam siya ng isang negosyante. Gusto na sana niya magtayo ng maliit na negosyo na magre-resell ng mga rubber shoes na imported. Ang dami na niyang nakuhang kliyente. Pero nung dineposito na daw niya yung pera, tinakbuhan na siya. Jigs, alam kong maraming naging kasalanan ng kapatid mo. Pero sinusubukan na niya magbago. Magbago? Huwag niyo sabihin sa akin na bilog na naman ito ang ulo niyo at nagpapaniwala na naman kayo dyan. Jigs, bigyan mo naman ng pagkakataon ng kapatid mo. Marami na siyang nagawang kasalanan. Pero lahat naman ng tao ay pwede magbago. At natuto na siya. Tay, isipin niyo na lang ha, pinagbantaan ng buhay? Sino naman na magbabanta sa buhay ng balasubas na yan? Yung mga sinasabi niyang customer ko, no? Sinong hunghang ang papatay ng tao para lang sa sapatos? Ang bababaw na sinasabi niyang dahilan. Pinaiikot niya lang kayo. At kung totoong nagbago yan, bakit nagnakaw siya at hindi na lang humingi ng pera sa atin? Bakit kailangan niya pa tayong nakawan? Bakit niya pa kailangan nakawin yung laptop ko? At hindi lang isang beses to nangyari, Tay.
Noon pa, alam na nating lahat na magnanakaw yan. Hindi lang natin pinag-uusapan, pinagtatakpan nyo lang, kinukonsente nyo kasi. Eh di huwag ka maniwala. Laptop lang yan, nagkakaganyan ka. Hoy, yung laptop na ninakaw mo, doon nakasalalay ang kabuhayan ko. Doon lang naman din kami kumukuha ng pinapalamon namin sa'yo. Kasi yung pera na ibibili na lang sana ni nanay ng bigas, iniiwan pa niya kung saan-saang mga lugar na madali mong makikita para matustusan niyang pagnanakaw mo. Eh di babayaran ko. Wala kang pera. Ikaw ang mukhang pera, tanga, dahil ikaw ang magnanakaw. Kriminal ka. Junel, huwag ka na kasi sumagot! Junel! Jigs! Tama na! Tama na! At kahit pabayaran mo yon, hindi ko tatanggapin. Dahil sigurado ako na manggagaling din sa nakaw yung ibabayad mo. Tama na! Tama na! Ipapapulis ko talaga yan si Junel, Nay. Jigs! Anak naman! Yun lang ang paraan para matuto yan. O di sige. Ipapulis mo ako. Ang sama ng ugali mo, gago ka. Ah, gago pala. Makikita mo, tanga. Jigs, ano ka ba naman? Pag-usapan natin ito bilang isang pamilya! Tay, hindi talaga tayo magiging maayos hanggat hindi nyo ginagawa ng paraan yung cancer na yan sa pamilyang to. Talagang kakasuhan ko yan si Junel. Buo na ang pasya ko. Oh, gago. Tingnan natin ang tapang mo, tanga. Jigs! Parang awa mo na! Magkaroon ka naman ng habag sa kapatid mo! Parang awa mo na, Jigs! Babayaran na lang namin ang tatay mo ang laptop mo! Kahit doblehin pa namin! Ganyan nyo talaga kamahal yung balasubas nyong bunso, ano? Sige, huwag kayong mag-alala. Hindi ko na siya kakasuhan. Kakalimutan ko na lang ang lahat. Pati na rin ang pagiging miyembro ko ng pamilyang to. O, Nay, ito yung ulam. Ipakain nyo dyan sa anak nyo. Jigs! 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 Nagdilim po ang paningin ko nang nakita ko si Junel ng araw na yon sa aming hapagkainan. At kasama ang aking mga magulang na wari mo'y wala lang nangyari. Sa totoo lang po ay hindi ko po alam kung kanino ako mas nagalit noon. Sa kapatid ko na nagnakaw ng laptop ko o sa mga magulang ko na nagpabilog na naman ng ulo sa sinungalin kong kapatid. Hindi po kapanipaniwala ang kwento ni Junel Papadudut. Napakaraming butas at mga pangteleserye na mga kaganapan. Ang duda ko po noon ay siguro'y ipinanglakwatsa o bisyo lamang niya ng kanyang mga kabarkada o kung hindi man ay baka ipinatalo lamang niya sa mga pustahan sa mga games niya. Sa dalawang iyon naman po kasi umiikot ang buhay ni Junel. Sa mga kabarkada at sa paglalaro ng games. At kaming pamilya niya ay alkansya lang niya ang tingin niya. Sa tingin ko nga rin po ay alam din naman ang mga magulang namin na puro kasinungalingan lamang ang mga kwento nito. Pero pinabayaan na lang nila dahil ang mahalaga lang naman siguro sa kanila ay nakauwi at nasa piling na nilang muli ang kanilang bunso. At nang nagmakaawa po si nanay na huwag ko nang kasuhan si Junel sa pagnanakaw nito ng laptop ay doon ko na po talaga na-realize kung sino talaga ang mas mahal at ang paborito. O Nay, Tay, ano hong ginagawa nyo rito? Pasok ho kayo. Jigs, anak. Umuwi ka na sa bahay. Pinapauwi niyo na po ako sa bahay. Bakit po? Pwede ko na hubang kasuhan si Junel sa pagnanakaw niya sa akin? Jigs naman. Nakakalungkot naman yung mga sinasabi mo eh. Nakakalungkot po talaga, Nay. Dahil ngayon, talagang mas naging malinaw sa akin na si Junel ang paborito at mas mahal ninyo. Jigs, kaya nga kami narito ng nanay mo para suyuin ka ng bumalik sa atin. Hindi rin namin kaya na hiwa-hiwalay at watak-watak tayo. Hindi ko ho kayang tumira sa iisang bahay na alam kong may kasama akong kriminal. Jigs, masyado namang grabe ata ang sinasabi mo. Kapatid mo pa rin si Junel.
at krimen pa rin ang pagnanakaw. Tay, kahit bali-baliktarin nyo, kriminal pa rin ang anak ninyo at ako biniktima niya. At gusto nyo na patawarin ko na lang siya ng basta-basta? Magkasundo kami at kalimutan na lang ang lahat na nangyari? Bakit ho ganon? Eh anong balak mo? Hindi ka uuwi sa atin hanggat hindi kami puwapayag na kasuhan mo ang sarili mong kapatid? Oo, yun nga ho ang plano ko. Ay, anak naman, alam mo ba kung gaano kalaki ang gastos dyan sa binabalak mo? Eh baka mas malaki pa ang magastos mo sa abogado kaysa sa laptop na yun eh. Kumonsulta na ho ako sa abogado. At magiging madali lang daw po ang kaso, lalo pat may ebidensya ako na galing sa CCTV. Jigs, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Gusto mo talagang makulong ang sarili mong kapatid para dun sa computer mo? Nay, hindi niyo ho talaga makuha yung pinanggagalingan ko eh. Hindi lang ho ito tungkol sa laptop. Tungkol ho ito sa paninindigan. Tungkol ho ito sa tama at mali. Tungkol ho ito sa hustisya. Hustisya na kailanman ay hindi ko naramdaman sa pamilya natin. Mga bata pa lang kami, ako na palagi ang nagpaparaya dyan kay Junel. Ako na ang palaging nag-a-adjust kapag inaatraso niya ako. Ako lang ang palaging umiintindi. Kung kayo kaya niyo magpikit mata dyan sa pagnanakaw at pagsisinungaling ni Junel, ako hindi. Hindi ko naman anak yan eh. Kaya hindi ko siya kailangan tiisin. Nay, tay, buong buhay ni Junel. Bata pa lang siya, pinalaki niyo na sa layaw at kinonsinti niyo. Sa halip na kayo ang gumabay at tumuwid sa mga pagkakamali niya. Kayo pa ang nagpakontrol sa bisyo niyang pagnanakaw. Jigs, tama na. Talaga hong tama na. Nay, tay, nagpalaki kayo ng halimaw. Pero hindi ako papayag na pati ako kontrol-kontrolin at magpa-under sa kanya. Lalo na ngayon na ako ang biniktima niya. Ay, kaya nay, tay, pasensya na ho kayo. Pero mabuti pa, umuwi na po muna kayo. Mukha kasing hindi ho tayo magkakasundo eh. Umuwi po na bigo ang aming mga magulang na masuyo po akong muli na bumalik pa sa amin at makipag-ayos sa kapatid ko, Papa Dudut. At hindi ko na nga po alam pero tila yung pagpunta ni nanay at tatay sa nilipatan kong bahay ang mas nakapagpalaki ng galit ko at pagpapasya ko. Naturuan na talaga ng leksyon ng kapatid ko. Sa pagpunta po nila ay malinaw naman ang mga motibo nila na pagkasunduin kaming magkapatid na parabang away bata lang yon. Pero hindi na po kami mga bata, Papa Dudut, at dahil sa pangungonsinti ng mga magulang ko kay Junel sa mahabang panahon, hanggang sa pagtanda tuloy nito ay hindi na niya natutunan ang mga bagay at asal na dapat noon pa lamang noong bata pa kami ay natutunan na niya. At kung meron naman po ako sigurong natutunan dahil sa halos 2 dekada kong pagiging saksi sa ginawang pagnanakaw ng kapatid ko sa mga magulang namin, ay dapat ay hindi rin po siguro ako nagbulag-bulagan dati. Maaring mas matanda si nanay at tatay pero hindi ibig sabihin na sila ang mas malakas, mas mature at mas mulat. At tila tinanggap na nila na habang buhay na silang gugulangan ng kapatid ko. Kaya tinuloy ko na po ang pagpapablatter sa kapatid ko, Papa Dudut, kahit na alam kong masasaktan ang mga magulang ko. Pero in the end ay pinagkasundo na nga lang din po kami ng barangay, bagay na alam ko naman na mangyayari din. Pero ang mahalaga sa akin ay ang magka-record si Junel at nang maramdaman naman niya na may mga consequences sa totoong buhay ang mga pagsisinungaling at pagnanakaw niya. Magdadalawang taon na rin po ang lumipas mula nang nangyari ang insidenteng yon sa aming pamilya, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay nakabukod pa rin ako sa mga magulang ko. At hanggang ngayon ay si Junel ay kasama pa rin ni nanay at tatay. Alam kong hanggang ngayon ay may tampo pa rin sa akin ang mga magulang ko. At paniguradong talagang galit pa rin sa akin ang kapatid ko. Pero kahit ako rin naman po, Papa Dudut,
ay napakasakit din sa akin ang nasaktan ko sila. Ngunit umaasa pa rin po ako na balang araw ay makita rin po nila ang halaga ng aking ginawa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jigs. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.